Hello guys, mag-repair ako ng ilaw. Ilaw ng hulihan. So may mga pundi yung aking ilaw sa hulihan, kaya repair naman ako nito. Ito pundi yung sa taas. Ito. At dito naman brake light pundi nito. Tsaka dito naman sa baba. Sa baba naman ito isa. So repairing ko muna. Repair muna tayo ng ilaw. Ayan guys, palitan mo na ng bumbilya yung mga yung mga ilaw, dahil alam nyo ba kung bakit kailangan natin gawin yan? Kasi mahal po ang multa kapag pangulihan kayo na wala tayong ilaw or defective ang mga ilaw natin, lalo na sa expressway. Kaya 5,000 yan ang multa niyan kapag may defective ang ilaw natin, or kagaya niya, di siya na lang may ilaw, o paano kung mapundi pa yan, di wala na ilaw ang isa. Kailangan malaga tayong magkabit or mag-ayos, or dapat may reserva tayong mga bumbilya, dahil sa kapag wala ng ilaw yan na magsabay na yung dalawa, ay siguradong madadali tayo dyan ng mga huli or kasi 5,000 ang yan kung multa kapag na hulihan tayo ng walang ilaw o defective ang ilaw natin. So kailangan sa ating mga driver or sa kahit anumang sasakyan, may daladala dapat tayong spare ng mga bumbilya ng ating sasakyan, kahit anong klaseng sasakyan, lalo kung dumadaan sa expressway. Guys, kaya aware tayo sa mga ganitong sistema or mga ganitong pangyayari. At yun nga guys, naikabit ko na yung dalawang pundi dyan na natistik ko na kasi kanina yung brake light ay hindi ilaw dyan, kaya nung binuksan ko nga ay itim na rin yung brake light dyan sa may pagitan ng sana sa bandang taas. So kaya kinabitan ko na rin ng brake light, pero hindi ko na tinis dahil kapisado ko na yung yung sira bago ako nag-video. So sa kabila naman ay isa lang ang sira sa tail light. Kailangan talagang palitan guys, dahil once na mapundi pa yung isa, kasi dalawa siya. Kagandahan dito sa Pat guys ay dalawa sila, dalawa ang mga bumbilya, hindi kagaya ng ibang mga sasakyan na tagi-isa lang. So kapag mapundi ang isa, mayroon pang isa. So ang mahirap nung kung magsabay, madalang naman mangyari guys kung magsabay naman. Yun itong talagang hindi ka nag-check ng mga ilaw sa sasakyan bago umalis, lalo sa gabi. So kailangan talaga bago ka umalis, para man o gabi, i-check pa rin yung mga ilaw ng sasakyan para sa ating safety. Lalo na guys sa ganitong nangyari, nitong video ko ay nag-uulan-ulan na, ay mahirap magkuhan nang walang ilaw. Yan na nga guys, sa parting kaliwa naman ay partang taas naman ang ang pundi. So kahapon guys, naman ang nangyari ay sa unahan naman ang headlight. Dalawa din ang bumbilya doon sa headlight, bawat isang headlight.
isang high at isang low. Gaya ng ibang mga sasakyan na iisa lang ang bumbilya, may nakadouble na siya na low and high. So yun sa man guys ay single lang yan ang mga bumbilya, iba rin yung pitch ng high, iba rin yung bumbilya ng low. Kaya dito sa man mabilis mapundi ang mga ang mga ilaw nito. Kaya lagi ka dapat may baon na bumbilya ng mga headlight at saka top light at saka dito sa likod brake light or tail light. Kasi kung wala kang baon yan guys, tapos wala ka pang tools, ang tools wala nito guys ay special tools, yung allen rings na flower kung tawagin nila ay special tools. Kaya kailangan wala pa namang inisyu ng mga tools. At itong truck na ito dati daw ay may kasamang issue na tool sa truck na galing pa talaga sa truck, pero wala na akong naabutan na mga tools na gamit niya dyan. Siguro baka nawala na ng mga driver or baka kinuha na ng mga naunang driver ng brand new pa, kasi ito ay sirain tong truck na ito na nagamit ko at ako lang nagpapaayos nito kung ng unti-unti yung mga sira ng truck na ito. Kaya nakabiyahe na ako ng naubos ng sira ng mga truck. So kailangan talagang marunong din tayo makiramdam sa mga sira ng truck para unti-unti natin ipayos. At kaganda naman nito guys sa aming company ay pag may sira talagang aayusin talaga kagad, at tayo ng may-ari na matagalan pa. Kaya ino-order agad ng mga pyesa para maayos kagad. So yun ang kagandahan dito guys sa aming company. Kaya pag malaga ka sa sasakyan, lalong gaganda ang iyong sasakyan kapag malaga ka sa mga pag-ayos sa mga sira-sira, konting sira lang. Hindi kagaya ng ibang driver guys, hanggat kaya pa tatakbo sila. Pero sa akin kapag may makita kong sira ay pinapagawa ko na, hindi ko hinahabol ang biyahe, kundi hinahabol ko yung maayos ang truck at safety lagi sa tuwing may biyahe at hindi maabutan ng recap. Kasi nakaranas na ako dito guys ng recap dito sa truck na ito ng 2 beses dahil tumirik sa transmission naman ang sira. So naayos na yun guys, napalitan ng pisa. Kaya ngayon tuloy-tuloy na ang biyahe namin kapag may biyahe. Pero may kahinaan na ngayon sa biyahe namin guys at hindi kagaya ng dati na malakas ang biyahe. So aware lang tayo guys tungkol sa mga ilaw, lalo pag mga ulan. Yun ang ko dyan, ulan, lalong ulan, hindi mo na kailangan mo mag-hazard sobrang lakas ng ulan. Paano ka mapapansin kung ang ilaw mo ay pundi na. So ayan guys, tapos na, isa lang ang pundi dyan. Pinayos na tatlo yung pundi ng bumbilya. So sa unahan taas okay. Biyahe na kami guys, biyahe kami na ang balik sila. So guys, tapos na pala yung kabit ng yung mga punding ilaw. So kailangan talagang ayusin lalo't gabi ang biyahe. Para di na tayo makita ng kasunod nating mga driver. So nataon lang guys na ulan-ulan ha, medyo mabuti umabot ako sa Mambon na. So ang biyahe ko pala ngayon ay Valenzuela at Maysan. Tapos umpisa na yung ulan-ulan, kaya kailangan talaga repairin yung mga ilaw dahil una-una para makita tayo sa mga sumunod sa atin. At isa pa, baka matikitan, mahal kasi ang mahal ang ticket, defective light 5,000.
Kaya guys, hanggang dito lang. See you next video. Bye bye. Nagawa ko rin yung aking ilaw, mabuti mayroon akong spare. At kailangan talaga sa driver na may spare talaga ng mga ilaw, para once na may pundi, hindi na kailangan ng rescue at sarili na lang magkabit. See you next video.